Okay, yun ang mga kababayan. Bago tayo patuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong napakayabang na si Epifanio Labrador, ang vlogger na tapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman na ba? Galit na galit si Epifanio, mga kababayan, ha? At nagbanta sa mga DDS, mga kababayan, napapaluin daw niya ng 45. Paano mo naman mapalo, Panyong? Nagtatago ka naman. Huwag mo nga kaming pakitaan ng kayabangan mo. Huwag mo nga kaming gawing tanga na katulad mo. Paano mo man naman mapalo itong mga taga-DDS na takot ka nga sa anino mo? Takot ka nga na lumabas dyan sa lungga mo. Ay para ka nga daga na pag may pusa ay nagtatago sa lungga. Tapos ngayon magmayabang ka, napapakainin mo ng bala itong mga taga-DDS. Papipilahin mo tapos isa-isang papaluin mo ng 45. Sige nga, subukan mo nga. Lumabas ka muna sa pinagtataguan mo. Kahit nga pagtanggal ng face mask mo, hindi mo magagawa eh. Dahil alam namin na ikaw ay isang napakaduwag. Pagpatuli nga di mo kaya eh. Tapos magmayabang ka pa, manakot ka pa sa mga DDS. Baka pag lumabas ka dyan sa lunggang pinagtataguan mo, baka maihi ka dyan sa luwal mo. Yung damit mo nga, hindi mo na nga mapapalitan dahil hindi ka makabili ng damit dahil nga sa takot mong lumabas dyan kung saan ka man nagtatago. Di ba ilang bisis ka na bang nagmakaawa dyan sa mga ginagawa mong video? Humihingi ka ng tulong, humihingi ka ng limos, abuloy, dahil nga hindi ka makakalabas dahil sa kalagayan mo. Humihingi ka ng abuloy dahil nga yung anak mo ay na-ospital. Pero kunwari lang yun, mga kababayan, dahil nga napapansin ng ating mga kababayan na namagana yung pagmumukha nito. Dati, mga kababayan, maliit lang yung mata nito. Ngayon ang laki na ng mata. Sobrang laki na ng mata nito. Akala mo parang yung piso na luma. Gano'n nakalaki yung mata nito. Dati parang 25 centavos na yung mata nito. Nagtaka ako bakit biglang lumaki. Ngayon, mga kababayan, galit na galit siya. At tinawag nga niya mga bubo itong mga taga-DDS. Pero hindi niya alam na siya yung tinatamaan sa kanya mga sinasabi. Siya mismo ang tinatamaan sa lahat ng kanyang mga pang-alipusta. Itong tao na ito, mga kababayan, ay talagang sobra yung yabang sa katawan. Dahil nga sa laging paggamit ng face mask nito, yung hangin ay pumasok na lahat sa kanyang utak. Kaya ang laman ng kanyang utak, mga kababayan, yung si Panyong, ay puro na lang hangin. Kaya puro hambog. Signal number 10. Kung baga sa hangin, mga kababayan, kung sa bagyo, napakalakas ng hangin ng tao na ito. Paano mo magawa? Napapaluin mo isa-isa ang mga taga-DDS kung magtatago ka naman. Tingnan mo yung kalagayan mo bago ka magmayabang. Pati nga kamay mo, tinakpan mo. Naka-gloves ka. Tingnan mo nga yung sarili mo, mahiya ka naman. Ako yung sasampal sa'yo pag lumabas ka sa lungga mo. Huwag mong sabihin na pagsasampalin mo kami. Sungal-ngalin ko yung pagmumukha mo. Yabang-yabang nito magsalita. Ni sariling anino nga ay kinatatakutan mo. O ito na, mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Sige nga, kayo mga DDS, mag-isip kayo. Gamitin yung utak nyo kahit sa oras lang na to. Laki ng mata, oh. Kayo mga DDS, yung mga estudyante kong DDS na laging nandito para umaten. Oh, nakita niyo, mga kababayan, ang laki ng mata niya, tingnan mo. Oh, ayan, oh, ang laki ng mata. At namanas na nga ito, mga kababayan. Parang sa tingin ko, hindi na ito aabot, no? Sa susunod na taon. Dahil nga, talagang medyo malala na yung kalagayan ng tao na ito. Bukod sa lumala yung kanyang kayabangan,
lumala yung kanyang karamdaman din, mga kababayan. No? Ito, patuloy natin to. Sige nga, ba't hindi nyo ngayon masagot? Di ba? Hindi ngayon masagot. AFP na yung nagsabi na ginamit lang yung opisina nila para lang kunyari yung pera ay ginastos sa tama. Hindi ba kayo nahihiya mga DDS? Ha? Pansin ko kung gaano kakapal yung pagmumukha ni Sara, ganun na rin kakapal ang pagmumukha ninyo. Mga kumag kayo, mga kupal kayo. Sabi-sabi pa kayo sa akin, bobo ka, ano kayo ngayon? Kung bobo ko, ano kayo? Abnormal, tanga, siraulo, gago. Ganun ba? Ay, ano, klarong-klaro na, oh. Diba? Sa lakas-lakas ng loob sabihin ng mga DDS, ang bobo mo, ang tanga mo. Akainin ko kayo nito, makita ninyo isa-isa eh. Ayun mga kababayan, no? Ano ba yung pinakita niya? Para bang, ano ba yung lighter? Tatakutin pa tayo, na papakainin tayo ng, ano ba yung magasin, ng barel? Ang sabi ko nga sa iyo, Panyong, huwag mo kaming takutin. Magpakita ka muna. Magtanggal ka muna ng face mask bago ka magmayabang. Na matapang kang tao ka. Dahil nga mga kababayan, kahit sino naman, pwede namang sabihin nating matapang tayo. Pero yung tapangan natin, nasa dulo lang ng dila. Puro ka lang salita. Wala, kulang ka naman sa gawa. Ipismas mo nga, hindi mo nga matanggal-tanggal. Tanggalin mo muna. Hahangaan na ako sa Panyong. Kung tatanggalin mo man lang yung pismas mo, kahit magtatago ka pa rin, pero ipakita mo muna yung totoo mong pagkatao. Tingnan mo yung sarili mo nga. Hindi mo ba nakikita yung sarili mo? Balot na balot yung sarili mo. Para kang yung mami, mga kababayan. Yung binalot ng parang tissue. Kulang na lang talaga, mata na lang talaga ang ilabas nitong tao na ito dahil sa sobrang kaduwagan. Uulitin ko lang, pagpapatuloy nga hindi mo magawa. Tapos ngayon, papakainin mo ng kung ano yan? Bala ba yan? Kapag isampal ko sa pagmumukha mong hinayupa ka. Oh. Sarap talaga paluin ng 45 sa ulo isa-isa eh. Sa totoo lang, sarap papilahin ng mga dig. Ayun mga kababayan ha, narinig ninyo, mga taga-DDS, mga katulad ko na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte at sa mga Duterte. Ayan ha, nagbabanta siya. Papaluin tayo ng 45 sa ulo. Isa-isa daw mga kababayan. O paano mo maubos yung DDS? I-milyon-milyon yan. Ilang milyon ba? Kaya mo bang paluin yan isa-isa? Yung 32 milyon? Kaya mo kaya? Iba ka, gutay-gutay ka pag magpakita ka. Baka yung kitong mo ay talagang lalong tawag nito mga kababayan, magka-gutay-gutay na yung katawan mo. Kulang ka pa, Panyong, para magyabang ka, para magbanta ka sa mga taga-DDS. Yung mga DDS nga, hinahunting ka na eh. Kung makita ka lang halimbawa, naku po, Panyong, baka katapusan na ng kayabangan mo. Huwag kang masyadong magmayabang. Wala ka naman sa gawa. Kulang ka sa gawa. O ito, patuloy natin ito. Yes, tapos paghahatawin ng 45 sa ulo. Yan ha. Para matauhan. Di ba? O ngayon, hindi kayo makapagsalita. Sino sa tingin ninyo sinungaling? Sino bang sinungaling? Ikaw yung sinungaling. Kailan ka ba nagsasabi ng katotohanan? O ito mga kababayan, yung sinasabi niya, na nagreklamo daw itong EEP dahil nga ginamit daw ni BP Sara yung pangalan ng EEP para sabihin na doon ginasta yung confidential fund. Mga kababayan, alam naman natin na maraming pakawala itong administrasyong ito para masira itong si Vice President Sara Duterte. Kung may katotohanan yan, bakit nung kakatapos lang na eleksyon, bakit landslide yung Duterte? Bakit pinili
yung local absentee voting, mga kababayan, bakit pinili itong mga kandidato ng mga Duterte, ng mga military at pulis? Landslide, mga kababayan. Kung may anomalya, matatalino yung mga pulis at mga military na yan. Bakit pipiliin nila? Number 1, Senator Bongo. Number 2, Senator Bato de la Rosa. Sila kung dating Congressman Marcolita, panalo, mga kababayan. Kaya nga may mga lumabas na mga balita na nakakahiya, upahiya, sampal sa pagmumukha ng administrasyong ito, dahil nga yung absentee voting, yung local, mga kababayan, military at mga pulis, ay pinili ang mga kandidato ni Vice President Sara Duterte. Tapos ngayon, sabihin mo sinong sinungaling? Ikaw yung sinungaling. Kailan ka ba nagsasabi ng katotohanan? Wala ka naman. Puro ka lang naman kasinungalingan. Panya, magpatuloy ka muna bago mo kami bulaan. Oh. Punuan ng AFP, nagreklamo na ginagamit sila ni Sara. Sige nga. Alam niyo, mga bobo talaga eh. Talagang mapapansin mo lahat ng katangahan na sa DDS na. Diba? Hindi natin magtataka. Ano nga ba si Sara? Bobo, boba, tanga, gago, siraulo, demonyo, yawa. Diba? Lahat na sa kanya na. At lahat naman ng mga sinabi mo, ikaw yun. Wala ka namang ginawang matino. May ginawa ka bang matino? Matino ka bang tao na pati anak mo ay dinadamay mo sa iyong mga kalokohan? Pamilya mo, dinadamay mo, ginagamit mo para makapanggancho ka. Para makakuha ka ng kunting abuloy sa iyong mga taga-suporta. Ginagamit mo. Yung pamilya mo, pati kapatid mo nga, sinabi mo noon, na pinatay ni dating Pangulong Duterte dahil membro ng mga kababayan, ng Davao Death Squad. Pero may nakita akong video niya, mga kababayan, na sinabi niya na 10 silang magkapatid, 2 babae, 10 magkapatid na lalaki, 2 babae, 12 daw sila, mga kababayan. Ginagamit yung pamilya nito para makapangluko ng mga kababayan natin. Paano pinatay? Na sinabi mong pinatay ni dating Pangulong Duterte dahil nga membro ng Davao Death Squad. Tapos pala, mga kababayan, may video siya na napanood ko dyan na sinabi niya na baka magsama-sama na sila sa kanyang programa, itong 10 magkakapatid. 10 magkapatid na Labrador, mga aso yata yan, mga kababayan. Napakasinungaling ng tao na ito. Sarap talian yung nito, mga kababayan, tapos ipahila sa kabayo. Huwag sa motor, masyadong mabilis. Sa kabayo lang, para dandahan maramdaman yung kanyang kasinungalingan. O ito, patuloy natin ito, mga kababayan. Lahat na sa kanya na. No? Ayan na nga, nagre-reklamo. Nagre-reklamo ang AFP. Bakit mo kami ginagamit? Sinasabi mo 15 million binigay mo sa amin. Tapos ginamit mo pa yung namin, yung certificate. Diba? Hindi pa kayo nahihiya, mga DDS? O kaya nga pala, mga kababayan niya, panalo sa local absentee voting yung mga kandidato ni VP Sara Duterte. Ang mga bumuto nun, mga kababayan, ay itong mga military, pulis. Ito, mayroon tayong dito, basahin lang natin para maipakita nito sa maipakita natin sa taong ito na napakasinungaling nito. Ito, mga kababayan, Duterte, landslide sa local absentee voting ng mga military, police, and uniform personnel. Kaya pala panalo Panyong. Alam mo ba yun? Hindi mo alam yun? Kawawa ka naman. Ito, mga kababayan, asanan ba yun? Wala, hindi ko na nakuha. Ito pala sa taas. Ito. Patunay nagdaang halalan na tatak Duterte na liderato at serbisyo ang nais ng ating mga military, pulis at
uniform personnel na sa 20th Congress ito ay matapos makuha ng, hindi ko nakuha na, naputol, kandidato ng ang first 13 spot ng pagkasenador, local absentee voting nitong nakalipas na halalan. O, di ba, Panyong? O, ito yung mga nangunguna, ha? Nangunguna. Sabihin mo na, niluloko ni VP Sara yung EEP, yung military. O, ito yung nanguna. Number 1, Senator Bongo. Dapat may datos kang ganito para talaga mapaniwala mo yung mga tao. O, yan ha. Local absentee voting to mga kababayan. Mga military, police, and uniform personnel. O, ito, ang number 2, Senator Bato de la Rosa. Number 3, Senador Marculita. Number 4, Bundok. Number 5, Lambino, tapos Rodriguez, tapos dito sa number 7, Hinlo, Salvador Philip, tapos number 9 si Kiruben, dating military mga kababayan, si Kibuloy number 10, at itong number 11 ay si Hunasan, at si Bosita, at si Doc Mata Marites mga kababayan. Yan yung katotohanan, Panyong. Huwag mong gamitin yung mga ginagamit ni Tambaloslos para palabasin na ginamit ni VP Sara Duterte yung kanyang confidential funds sa kalukuhan. Sinabi na ng kuwa, tama yung paggasta ng pera ng Office of the Vice President. Kaya huwag mo kaming lukuhin, huwag mong lukuhin yung ating mga kababayan na magparating ka ng maling impormasyon. Yun ang dito lang muna at kayo na yung bahalang tumuli o magtuli dyan kay Epifanio Labrador dahil hanggang sa ngayon mga kababayan, ang katotohanan ay supot pa rin yan. Yun ang hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Asa na ba yung ating shoutout dito? Ito, shoutout tayo kay Yana Ros, Papa Pagaduan, Yana Ros Pagaduan, shout out na rin kay Elina Pilicano, shout out na rin kay Ilsaya Saak, shout out na rin kay Biko, di ko maklaro, Big Season, shout out. Shout out na rin kay Sosi Bonifacio. Shout out kay Marlo Balangkig. Shout out na rin kay Samuel Cabunyas. Samuel Cabunyas. Shout out kay Ili Angeles. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Edisa Borby. Oy, Ma'am Edisa Borby, mag-ingat po kayo dyan sa lugar kung saan man kayo naroroon sa Middle East. Napakagulo sa lugar na yan ngayon mga kababayan. Shout out na rin kay Ma'am Berje Religious ng Apulilan, Bulacan. Kay Verhelio Lucarisa. Shout out kay Milda Pascual. Kay Pit Defender TV. Pit Defender TV. Shout out sa iyo, idol Kay Raul Guritan. At kay sino ba to? Kay Miraflor. Ano ba itong apelido ni Miraflor? Nakalimutan ko mga kababayan. Yun andito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.